Gumana nga! Oh! Self-running. So may nagtag sa atin about sa video ni Kuya. Ito guys, oh. Alam ko nakikilala niyo siya sa Facebook. Generator. Siya po ay self-running generator or self-charging generator. Self-charging. Ito po ay nilagyan ko ng dayo. Ito, kilala niyo yan sa Facebook. Ito. Binigay po ni Eliseo Tagat. Ito po may nagbigay sa akin. Barena, tsaka ito. Binigay po ni Eliseo Tagarit. Siya lang naman ang technician na nagre-repair ng pangmasahe ng Kepias. Para po sa mga nasiraan ng Kepias, nasiraan dyan ng pangmasahe, yan, oh. Si Kuya po, mag-comment kayo sa comment section, hanapin nyo kung sino siya. Message nyo siya sa mga nasisiraan ng na overuse na mga machine, yung pang-massage. No, hindi po ito microphone. Oh. So, tignan nyo, may ulo-ulo pa. Oh. Ito po ay pang-masahe. Oo, pang-masahe. So, doon tayo sa isa. Malamang, marami. Alam ko, marami. Mabenta sa online yan, machine. At out, negative. Ayan po. Ayan, about sa kanyang na-invento na self-charging generator. Tatlong motor yung ginamit niya. Okay, so para sa akin is 2S enough. Ayan, gumawa rin tayo sa experiment na to. Ayan, oh. Okay. Marami tayo niyan. Marami kay Dan Leal. Okay, so ito guys yung gagawin natin ngayon. Susubukan natin. So dati gumamit ako ng belt na siyang nagpahirap sa system, mahigpit na belt. So yun yung isang dahilan kung bakit yung energy ay nako-convert into heat. Yan, natatapon lang. So ngayon wala nang dahilan kasi nga direct drive na siya, oh. Okay, tingnan natin kung papasa or totoo nga yung sinasabi ni Kuya. Di na tayo gagamit ng control kasi siya pa yung idadrop ng kuryente, kakain ng kuryente yung circuit. So direct. Siya nga pala guys, sa mga nagtatanong ng soldering iron na ginagamit ko, ito po ay from Kaiwitz. Ayan, ang tibay po ng kanyang cord, malambot tapos heat resistant, hindi po siya nalulusaw, oh. Silicone yung kanyang wire. So para sa mga interested, lalagay ko sa description box yung link ng video ko, at sigurado yung link ng product na to nandun sa video na yon. So gagamit tayo ng anti-reverse polarity diode. Ito guys, lalagay ko dito. Bali dito yung maging positive at negative. Ayan, gagamit tayo ng diode para hindi siya kokontra. Kasi kung direct natin ilalagay dito yung papunta dun sa battery, yan, magkokontrahan sila. Yung sinabi ni Kuya. Okay? Imbis na magpo-produce ng kuryente, magkokontrahan silang ganun, magpipilipitan silang dalawa. Isang diode lang. Pwedeng 6A10. Tapos lagyan natin ng wire para umabot sa battery. Okay. So ngayon ang gagamitin nating battery ay ganito guys, yung lithium battery. Ayan. Tapos susubukan natin i-self-charging. Then subukan natin i-charge yung ating power station, tapos si Thunderbox Apex. So hindi na natin pwedeng i-test ng ampere kasi nga minsan ginamit ko to sa ampere. Yung last time na nag-demo ako, nakalimutan kong tinanggal, binalik sa normal setting. So nung ginamit ko siya, pinang-test ko ng kuryente, lumagitik sa loob. Malabang pumutok yung kanyang
current resistor. Mga dalawa yun eh. Yan, wala na. So ngayon hanggang resistance at mga voltage na lang ang pwede niyang i-test. Yan ang mahirap sa mga ganitong tester. Mas maganda talaga na yung clamp tester na talagang gamitin. Sayang. Pero working lahat guys, lahat. Pati yung kanyang yung kwan lang ang nasira dito, yung kanyang ampere. Siya nga pala guys, madagdag ko nga pala. Ang maganda dito sa soldering na to ay meron na siyang kasamang mga tip. Ayan, marami. Yung pang yung matulis. Pang cellphone pwede. Tapos meron siyang kasamang charger para isaksak sa kuryente. Pero ito pwede sa mga power station, type C. Supported sa mga power delivery. Check muna natin. Nasa 15.5 volt DC. Then i-check natin kung ilan yung magiging output ng ating DC motor. Yun o. Natin kung ilang volt. Ayan, 15.2. Pero pag dumaan kasi sa diode mas maganda sana wala eh. Ayan, 15.48. Yung kinain kasi ng motor. Subukan natin dito. 15.5. So tingnan natin kung gaano kalakas. Ayun lakas siya solid na 15 volt. Try natin dito. Lakas lakas ng spark Dumaan kasi sa diode kaya medyo humina siya. Ayun Yan ang lakas ng spark So ngayon subukan natin ibalik dun sa battery. Kasi sa battery yung ginamit natin dito, separate yung kanyang charging input at separate yung kanyang charging output pala. Voltage output. Nagkamali na naman ako. Ito yung kanyang charging input at ito naman yung kanyang output. So separate. Okay. Yun ang maganda sa ganitong klaseng battery. Lithium ion. Ayun pumasok na siya Check natin ulit. Nasa 15.5, kumakarga na siya. So yan na po yung ating setup ng self-charging generator. Okay. Ngayon kumakarga na siya. Nagluloop na yung kuryente. Yung kinakain niya dito na ibabalik niya ngayon sa ating battery. Ayan. So, dalawang klase lang naman ang tao sa mundo guys. Yung nabubudol at yung nabubudol. Ayan. Okay. Comment down below kung effective ba yung ganitong system. Wala ba talaga power loss? Wala bang energy loss sa ganito? Nasubukan ko na yung gumamit na mga ferrite core. So wala nang friction, wala nang moving part, ma-transistorized, parang DC-DC converter, niloop mo lang. Okay. Yan. Hindi kaya na-degrade yung energy dyan sa tingin ninyo? Sa mga walang background sa electronics, walang background sa electrical, hindi sila maniniwala. Mapalad pa ngayong mas mapalad pa ngayong mga walang alam kasi sila naniniwala na totoo yung mga ganitong klaseng concept. Sabi nga nila sa bagay totoo naman na sa electrical, sa electronics, mas matapang talaga yung walang alam. Mas matapang sa kuryente yung mga yan kasi hindi nila alam, wala silang alam about sa risk. Ayan. Wala silang alam na yung 220 kapag nakaamoy ng mainit na molecule, tumatalon. O nagkakaroon ng arc. Wala silang alam doon. Napakadelikado. Okay. Ayan.
Wag na wag nyo gagawin sa mga power station nyo yung ganyan, yung ganito. Wag na wag nyo gagawin kasi nga masisira yung power station nyo. Eto, papakita ko sa inyo. Saan na ba yung isa dito? Ito mas magaan, mabigat si Blue Yeti. So, eto po si Thunderbox Apex Pro. Compact na po siya, meron na siyang inverter sa loob, meron na siyang battery. Yung ibang mga ganitong klaseng power station, meron na siyang power supply sa loob na pag sinaksak mo sa kuryente, automatic na magcha-charge. So ngayon, pwede ba natin gawin yung ganon, yung ginawa natin dito sa motor? Ayan. Yun po ang wag nyong gagawin. Kasi nga, unang-una, masisira yung kanyang inverter kasi yun yung unang iinit. Lalo kung ang ginamit yung charger ay yung mga SMPS. Ang SMPS po kasi ay meron siyang ability na mag-adjust ng ampere. Mas lalo niyang sasakalin yung inverter. Ayan, iinit yung kanyang BMS. Ano pa? Mapupersa yung kanyang battery na maglabas ng di niya alam kung saan lang gagaling yung load na di niya alam na yung load ay yung sarili niya. Ayan. Yung power supply na ginamit mo, iinit din siya. Mag-a-adapt. Kumbaga, hanggang sa, syempre, masisira yung kanyang inverter. Kung hindi yung inverter, yung power supply na ginamit mo pang charge. Siya nga pala sa mga naghahanap ng bagong stock ni Thunderbox Apex Pro, nakalagay po sa description box at sa top comment section. Tapos, so anong mangyayari kung tatanggalin natin yung diode dito? Subukan nating tanggalin. Yan, direct natin. Pero panda rin na natin, saka natin ihinang na. Tingnan natin kung magcha-charge doon sa battery. Nangyari. Okay. Tanggalin natin kung opposite yung kanyang rotation or sakto lang. Ayun. Paayun nga. Hindi sila nagkontrahan. Malamang kung baliktad yung isang wire niya, yan, magiging opposite yung kanyang rotation. So kung ganito, parehas naman silang pag ganon. Ayan, magtutulungan lang sila na ano, paikutin yung isa't isa. Pero yung mag-charge sa sarili niya, never. Yan o. Tapos, yung isa naman, yung drive. Ang naging ano niyan, ang naging setup na niya ay, kumbaga, yung load, meron siyang load, yung axle, ang load, mas gumaan kasi nga dalawang motor na yung nagpapaikot. Pero about sa generation, wala na pong generator dyan. Yan, dinadrive lang nila yung isang axle. Paano kung baliktarin natin yung isa? Anong mangyayari? Maglalaban kaya sila? Try natin para makita natin. Ano kaya mangyayari dito? Aray ko. Nadiin ko. Nagulat ako. Okay, so yan guys, subukan natin kung ano mangyayari. Tumigil siya yun. Overloaded. Reverse polarity, yan o. Pag ganun yung isa, di ibig sabihin, nagkokontrahan yung dalawang motor. So, i-try natin na i-drive dito. Ito, mayroon siyang dalawang motor na DC. So, pwede natin gamitin. Yan. Pwede natin gamitin dito. Pandarin natin. Then, sa kanyang supply. So, yan o. Pansin nyo yung pagbago ng kanyang tunog, yung RPM kasi nga nagkaroon siya ng load. Ayan.
kalimitan sa mga ina-upload nila dito sa YouTube na mga fake na mga mga video ay hindi nararamdaman ng drive or yung belt at kung ano pang mga drive. Yan na. Malakas siya. Try natin dito. Oh. Lakas, di ba? Dito, subukan natin. Kaya niyang paanda rito. Tapos, yan o. Tapos, yung maliliit, eto, mas lalo na dito, mas matapang. Maliit lang to eh. Yan guys, oh.